Saan ka nakakita? Pera ng congressman, pera ng taong bayan, papatayo ng barangay hall sa bangketa. Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Hi everyone! Isang barangay hall ang nakatayo ngayon sa bangketa kahit wala itong permit. Ipinagigiba naman ito ni Mayor Isko Moreno dahil nakasagabal ito sa dapat na daraanan ng mga estudyante kapag umuwi sila. Sa video na ito ay tingnan natin ang barangay hall na sinolusyonan ni Mayor Isko Moreno dahil sa iligal na pagkakatayo nito sa bangketa. Panoorin natin ang video na ito. Ito po ang barangay hall sa T. Alonso Street, Barangay 313, Santa Cruz, Manila. Itinayo po ito noong nakaraang administrasyon kahit wala itong permit. At ang masama pa ay nasa mismong bangketa ito nakatayo. Pero hindi naman ito umubra kay Mayor Isko Moreno dahil ipinag-uutos niya na gibain ito. Pakinggan natin ang mensahe ni Mayor Isko Moreno. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman, pera ng taong bayan, magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yon, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Napakagaling ng ginawang ito ni Mayor Isko Moreno dahil hindi niya hinayaan na may maling nakatayo na barangay hall. Kaya niya ito pinagiba. Yan po kasing bangketa na yan ay lakaran ng mga estudyante kapag papasok at uuwi galing sa likod na paaralan. Dahil wala na ang bangketa na dapat lakaran ay napipilitan ng mga estudyante na doon maglakad sa kalsada. Ang mahirap po kasi dyan ay kapag hindi nakita ng mga driver na may hahakbang na estudyante papunta sa kalsada ay pwedeng mapangga ang mga estudyante. At hindi lang po yun. Dahil sa tingin ko ay imposible na walang mobil itong barangay na ito. At dahil nakatayo na nga itong barangay hall sa bangketa ay paniguradong sa kalsada ang parkingan ng mga mobil nitong barangay hall na ito. So saan daraan ng mga estudyante? Doon na sila dadaan sa mismong gitna ng kalsada dahil wala na silang malakaran. At hindi lang po yun, dahil sa kalsada na nga nakapark ang mobil ng barangay na ito, ay magiging one-way na lang ang daan dahil nakuha na ng barangay mobil ang isang linya ng kalsada. Kaya itong ginawa ni Mayor Isko Moreno ay napakaganda nito dahil ibinalik niya ang dating sidewalk. Tama din ang ginawa ni Mayor Isko Moreno dahil kung makikita ng iba na pwede pala ang nakatayo sa bangketa ay gagayahin nito ng iba.
Iisipin ng iba na kung yung barangay hall nga ay nakatayo sa bangketa, ibig sabihin ay pwede din nagayahin ng iba. Ang ginawang pagpapagiba ng barangay hall na ito ay isang patunay na maayos ang pamumuno ni Mayor Isko Moreno at wala siyang kinikilingan basta lumabag sa batas ay kanyang aaksyonan. Ang isa pang hindi maganda dito sa barangay hall na ito ay nawawalan na ng liwanag ang silid ng mga estudyante. Natatakpan ng barangay hall ang liwanag ng araw kaya madilim sa loob ng eskwelahan. Isa pa ay walang hangin na pumapasok sa eskwelahan dahil tinatakpan ng barangay hall ang bintana kaya nagiging mainit sa loob ng silid ng mga estudyante. Kaya mabuti na lang at ipinagiba ni Mayor Isko Moreno itong barangay hall na ito dahil isang malaking perwisyo ito sa lungsod ng Maynila. Ang nakakapagtaka dito ay paano naitayo ang barangay hall na ito kahit wala itong permit? Sino ang nag-aproba na maitayo ang barangay hall na iyan noong nakaraang administrasyon? Kung mapapansin niyo po ay state of the art ang disenyo at pulido ang pagkakagawa ng barangay hall na iyan. Ang ibig sabihin ay may magaling na engineer at architect na kinuha upang itayo ang barangay hall na iyan. Magandang barangay hall ay malaking pondo ang inilaan. Sayang man ang pagkakagawa sa magandang building na ito, pero aanhin mo naman ang magandang gusali kung marami itong pinuperwisyo. At paano ang pinayagan ng barangay captain ang pagpapatayo ng barangay hall na yan? Yan pong project tulad ng barangay hall ay pinapapermahan yan sa mga barangay captain upang madeklara na natapos ang project. Pero paano pinayagan ng kapitan ng barangay ang proyektong iyan kung sa bangketa yan itatayo? Hindi ba man lang itinanong ng barangay captain na kung sa bangketa itatayo ang building na yan, saan daraan ang mga tao? At ang isa pang mali sa barangay hall na iyan ay yung pundasyon ay paniguradong nasa kanal. Sa nakikita nyo po ay mukhang 3-story building na may rooftop ang barangay hall. Kailangan niya ng isang malalim na pundasyon upang kayaning makatayo dahil sa taas nito. Kaya paniguradong sa kanal na itayo ang pundasyon ng building na yan. Ang kanal na dapat ay daanan ng tubig kapag umulan ay paniguradong lumiit na upang tayuan ng pundasyon. At kung darating ang araw na matatabunan ng basura ang kanal, ay babaha sa lugar na ito dahil sa nabarahan na kanal. Sino ang maapektuhan? Hindi ho ba mga estudyante na nag-aaral lamang sa likod mismo ng barangay hall na ito? Maraming salamat po Mayor Isko Moreno dahil sa inyong pagiging tapat at iniisip ang kapakanan ng mga Manileño. Sa lahat po ng umabot sa parte ng video na ito, ay suportahan po natin si Mayor Isko Moreno dahil ang tanging hangad lamang niya ay maibalik ang dating malinis at maunlad na Maynila. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Group.